Yeah. Bredong. Pangalawang Prayer ng Panginoon. Pastor Ray at susunod. Magandang umaga po. Salamat po sa mga katotohanan natin pong patuloy na napapakinggan. Dahil ngayon ay araw ng linggo. Gaano man po tayo kaabala sa ating mga kani-kaniyang buhay, lakad at gawain dito sa ibabaw ng daigdig. Pero kagaya nga na sinabi ng ating unang tagapagsalita, nung tayo manampalataya po sa Ebanghelyo ng Panginoon, tayo ay ginawang mga ambasador. Amen. So, bilang mga ambasador po, ay hindi lang naman yung pagiging ambasador ang ginagawa, kundi marami din tayong ginagawa. Busy po tayo isa't isa po. Pero dahil sa commitment or pagtawag sa atin ng Panginoon dahil sa Ebanghelyo niya, na tayo ngayon ay ginawang ambasador o mga sugo, no, sa Tagalog. At ang ministeryong ipinagkaloob sa atin po ng mga mananampalataya po sa panahong ito ng biyaya, which is the body of Christ, no? Ano pat, wala nang Hintil, wala nang Grego, o wala nang Hudyo, wala nang Alipin o Malaya, wala nang babae o lalaki. Kapwa tayo ay nasa loob ng katawan natin, Panginoon. Yan ang katayuan at anyo ng iglesia sa ating kapanahunan. The absolute ministry po na pinagkatiwala sa atin, kagaya ng tinakil kanina sa 2 Corinthians 5, na tayo ay pinagkatiwalaan ng ministry of reconciliation. Yan. Kaya po tayo nandito para hindi tayo mangaral ng ating relihiyon o pangalan ng ating relihiyon. Ano ho? Hindi tayo magtuturo ng doktrina ng tao o tradisyon ng tao, kundi po ang dinadala natin ay ang pangalan ni Kristo at ang kanyang ebanghelyo. Ayan. Upang sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ay ang tao makaunawa at matutong makipagkasundo o makipag-reconcile sa Diyos at manumbalik po sa Panginoon ng tapat. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Okay. So, kagaya natin na kaugalian po, bago ulit tayo mag-tackle po ng another na topic natin, mga kapatid, samahan niyo po kami sa aming mga kamanggagawa dyan sa online. Manalangin tayo. Mapagpalang Diyos, aming Ama, salamat po ng marami sa biyaya at pagkakataon, panahon, at mabuting panahon ay pinagkaloob mo sa kabila ng masungit na panahon ng mga nakaraang araw. Nahadlangan din ang aming pagtitipon kagaya nito sa aming mga Bible study. Ay ngayon po pinagpala mo po kami ng mabuting panahon at kalakasan, buhay, at isang araw muli na idinaragdag mo sa amin upang mapaglingkuran ka namin. Salamat po sa aming mga kamanggagawa, mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal sa buhay na makakapanood, makakinig, makakaunawa. Ikaw po patuloy na gumabay sa kanila sa pamamagitan ng patnubay ng inyong banal na espiritu upang sila po, Panginoon, ay malinaw nilang maunawaan po ang kahulugan ng pananampalataya sa biyaya mo at ang kaligtasan ay makamtan ng malaya ng tao, Panginoon, hindi sa pamamagitan ng sariling kalooban, pangyarihan, sariling kaparaanan, kundi maunawaan nila na ang kaligtasan ay sa biyaya mo lamang po at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng tao. Salamat sa aming ikalawang bahagi po ng aming ministeryo sa umagang ito. Ay pangunahan niyo po kami, Ama, at nais namin pag-usapan po ang kahalagahan, Panginoon, ng gawain at iglesia mo locally at mabigyan namin ng importansya, Panginoon, ang pagkakaisa kagaya ng mga denomination na sila ay may pagkakaisa din. Higit sa lahat, Panginoon, nais mo na ang inyong mga mananampalataya sa katawan at iglesia ni Kristo sa kanyang katawan ay nagkakaisa po sa aming layunin na dalhin ang ministry of reconciliations po sa mundong ito. Pagpalain niyo po kami at pangunahan po ng Banal Espiritu sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you. Thank you, kapatid. At mahalaga ng ating pag-aaral at
mayroon tayong mga sinusundan. Yeah. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pangalawang lesson po ngayong umaga, no? Yung importance of unity in the body of Christ. Kahalagahan po, no, ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagkakasundo, unity in the body of Christ. Kasi po, kung ating makita po at i-relate ho natin ang bawat organisasyon ng mundo ng tao, anumang grupo na may mga organisasyon, hindi po sila may establish po kung wala pong unity. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na unity. No, ano ho? Napaka-importante po nito, lalong-lalo na po sa atin sa gawain ng Panginoon at sa mga lingkod ng Panginoon, mga mananampalataya ng ating Panginoon. Okay. Unity kasi ang unity po nandoon yung puwersa, yung power, no? Pero atin pong tandaan din na ang pagkakaisa, madalas ito rin ay ginagawa ng paraan ng kaaway para mabuwag. Kasi bakit ang layunin po ng kaaway? Kapag walang pagkakaisa, kapag buwag-buwag na ang mga miyembro, malilisen po ang power nito, kapangyarihan nito. Okay, bigyan natin ng halimbawa, bago tayo magpatuloy. Bigyan natin ng halimbawa ngayon sa usapin ng sigalot sa governance ng ating bansa. No. Pilit na winawasak ang pagkakaisa ngayon ng naninindigan sa tama. Oh. Para humina yung credibility. No. So, ganun din po sa ating gawain, sa gawain ng Panginoon. Ang gawain ng kaaway, which is Satan, the devil, ay magbibigay po siya ng sedition, magbibigay po siya ng pagkakawatak-watak o division, causing divisions po sa mga mananampalataya at manggagawa natin Panginoon. So, ganun po. So, be aware po tayo doon. Kaya tayo pag-aralan natin yung importance of unity in the body of Christ. Kasi, kung wala pong pagkakaisa, mga kapatid, the body of Christ, which is the church today, no, ay magiging mahina po at magiging confused o magiging aligaga, no, o na may pag-alinlangan. Okay, magbasa muna tayo. Tingnan natin sa Matthew kung paano inaaral ng ating Panginoon doon. Mayroon siyang analogy o illustrations po na ginamit sa Matthew 12, mga kapatid, open your Bible, Matthew 12, verse 25. Okay. Ano sabi ho dito? And Jesus knew the thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation. Amen? Ang ganda ng pagkakapaliwanag nating Panginoon. Ano? Ang bawat daw kaharian, kagaya na sinabi ko, bawat organisasyon, kung mahahati ito sa kanyang sarili, sabi dito, ay magdudulot lamang ito ng pagkawasak. At pangalawang ginamit siya rito, lungsod. In every city or house, komunidad, syudad, lungsod o tahanan, divided against itself shall not stand. Oh, di ba? Kaya po maraming yan. Literally, nakikita rin natin sa sistema ng mundong ito na marami ding mga established na mga tahanan na nawawala din o nadidesolate din, nawawasak din. Kasi walang pagkakasundo at walang unity. Ayan, maliwanag po yan. Kaya naintindihan natin yung pinapaliwanag ni Jesus Christ, no?
na ang tahanan, lungsod man o organisasyon man ng walang pagkakaisa po ay mauwi sa desolation o wasak. So, it will, kung sa building, parang tinamaan ng lindol, na wasak, na breakdown ang kanyang pundasyon. So, yan po ang maliwanag po na ating maunawaan. And if Satan, cast out Satan, sabi dito. Yan. And if Satan, cast out Satan, he is nagwawasak na kanyang sarili. How shall then his kingdom stand? Yan. So, paano daw tatayo ang kanyang kaharian? So, isa yan sa pinapaliwanag na ating Panginoon. Kasi, siya man, nung siya nangangaral sa kanyang earthly ministry po, mga kapatid, ay ang ating Panginoon din ay pinupulaan din. Hinahanapan ng butas. Hinahanapan ng credibility. Opo. Oo. So, magpahanggang ngayon, mga kapatid, sa ating kalagayan po bilang mananampalataya po, bilang kabahagi ng katawan ng ating Panginoon, bilang nagiging ambasadors tayo ngayon o sugo ni Kristo sa ebanghelyo niya, nang tayo ay makipag-reconcile o makipagkasundo na sa Diyos sa magitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon, expect the unexpected. Expect the adversaries sa ating pong paninindigan sa katotohanan. Kaibigan, tahanan, samahan, lahat po yan ay maaring masagupa natin. Kapag ikaw ay naninindigan sa katotohanan at naglumalakad sa katotohanan at nangangaral ka sa tamang aral, asahan mo yan. Asahan mo yan. There is always a negative side. Hindi lahat ng tao sa mundo ay papanig sa iyo. Amen ba? Amen. Si Kristo po, nung nangaral po, nakakalungkot nga po eh. Mismong sarili niya mga kapatid, sa laman. Discredit niya sa kanya eh. Hindi nga naniniwala sa kanya eh. Ano ang sabi ng kanyang mga kapatid? Pumunta ka ron sa mga ano mo, sa mga disipulo mo, pakita mo sarili mo. So, mga kapatid, ganun din po sa amin pong kalagayan po ngayon. Pero purihin ng Panginoon po dahil naintindihan namin po yung tamang aral, naintindihan po natin ang programa ng Panginoon, nasundan na po natin ang dispensasyon ng Diyos sa bawat henerasyon hanggang sa ating kasalukuyan. Naintindihan po natin yung identity natin na tayo ngayon ay mga bagong nilikha ng tao. Tayo ngayon ay hindi na mamamayan sa mundo, kundi mamamayang makalangit po. Kasama ng mga anghel doon, kasama ng tayo po'y, sabi ng ating mga ngaral nga, tayo inuupo ng kasama ng ating Panginoon, bagamat ang katawang ito ay nandito pa sa lupa. But we are already separated for Christ. At ang ating pagiging lingkod ngayon ng Panginoon ay hawak na natin yung ministry of reconciliation. Katulad nga, sinabi ka ganina, gagaya na ang para ang Diyos ay namamanhik sa pamamagitan namin tungo sa inyo. So, ganun din po kami. Dala ang ebanghelyo ng Panginoon, dala ang ministry of reconciliation, hindi po namin inaaral ang pangalan ng relihiyon. Hindi po namin inaaral ang sugo, na kung sinong sugo ang kinikilala ng mundong ito. Hindi po. Ang dinadala ho namin ngayon ay ang sugo ng Diyos Amang si Kristo upang mamatay doon sa cross ng Kalbaryo. Kasi sa kanyang pagkabayubay doon sa cross, yun ang kaganapan ng ministry of reconciliation na ang Diyos mismo ang nakipagkasundo sa tao. Kaya ngayon, sa pamagitan na naman ng mga ngaral at mga mananampalataya na naging ambasador po ng ating Panginoon, ang Diyos pa rin ay patuloy na namamanhik sa sangkatauhan sa panahon ngayon upang ang tao ay magbalik loob sa Diyos. Yan. So, napakahalaga po ng unity po na ating pinag-aaralan po. Okay? Now, sabi dito, ang pagkakaisa nga po ay taglay po ang kalakasan nito. At kung ito ay mahahati po, ay nangangahulugan po ito ng panghihina ng kanyang pundasyon. Kaya mahalaga po ang pagkakaisa po sa katawan. Kaya nga po tayo,
maintindihan po natin, kaya po sa dispensasyon ng biyaya po ngayon, mga kapatid, kaya nga po tayo, itinago mismo sa katawan ng ating Panginoon eh. Opo. Para magkaisa po tayo sa pangunguna ng ating Panginoon na siyang ulo ng iglesia. Na meron ho tayong isang aral, meron tayong isang baptismo, meron tayong isang Panginoon, isang Diyos. No? Okay? Kaya nga sabi dito, nararapat lamang na tayo ay matuwid o tamang pagkakahati-hati ng salita ng katotohanan na sinasabi doon sa 2 Timothy 2:15. Sige, basahin natin na. Paulit-ulit nating basahin nang maintindihan natin yung ibig sabihin ng 2 Timothy 2:15 na study to show thyself approved unto God, a workman that needed to be ashamed, no? Rightly dividing the word of truth. Yan. Amen. So, matuwid at marapat nating hati-hatiin ang salita ng katotohanan. Hindi po paghalo-haluin natin po. Hindi po pagsasamahin natin yung biyaya ng Panginoon at ang batas ng Panginoon. Hindi po natin isasama. Sa bawat pagkakataon ay nandoon ang biyaya ng Panginoon sa bawat dispensasyon. Para may tinatawag tayong mode of grace po na tinatawag. Oo. Iba't iba ang mode ng biyaya ng Panginoon. Kaya sabi doon, study to show thyself approved unto God. No? So, we become approved unto God. Una, kapag ginagamit natin itong we rightly divide the word of truth, then we will achieve the unity na tinatawag. Rightly divide the word of truth, no? Mula sa lumang panahon, but now, in this dispensations of the grace of God, until the next dispensations of God, no? Kung ating naunawaan po yan, mga kapatid, alam natin kung saan ang ating location ngayon. Alam natin kung saan ang ating katayuan ngayon sa ating buhay pananampalataya sa Panginoon. So, see? Kaya inaaral po natin ang tamang pag-aaral sa bawat dispensasyon ng ating Panginoon. Now, ito nangahulugan, no, sabi dito, this means recognizing the difference between God's programs for Israel, which is under the law, under the prophetic program, no, under teaching the kingdom gospel, no, and his programs for the body of Christ, the mystery revealed through Paul. Yan. Okay? So, furthermore, mga kapatid, ano? Mahalagang maunawaan natin po yung salitang pagkakaisa, unity. Okay? Ito. Because unity is a vital for collective strength. Yan. Achieving common goals and fostering a sense of belonging. Sa inyo pagkakaisa, saan ba kayo belong? Ang isang organisasyon, ang isang grupo, kanino kayo belong? Yan. Kanino kayo belong? And now, maliwanag na sa ating panahon ito, sa biyayang ito, na all the believers of the gospel of the Lord Jesus Christ, they are belongs to the body of Christ. Yeah. We are belongs to the body of Christ, which is called the church today in this dispensation. So, it allows for diverse skills and perspective to pull, no, leading to better decisions making. So, kung walang pagkakaisa po, mahalaga po ang pagkakaisa, lalo na in decision making po. Because it is increased innovations and resilience, katatagan. Yan. Innovation and resilience during challenge.
may katatagan. Sa panahon ng pagbabaka o pagsubok, mga kapatid, ang pagkakaisa po ng isang mananampalataya o sa gawain ng ating Panginoon ay mag-increase lang po ito ng innovations po. Oo. Innovations, mga pamamaraan o kaparaanan, at ang katatagan nito ay nakikita po, lalo na pagdating sa mga pagsubok. Kaya nga ang unity ay hindi po dapat binabaliwala ito sa ating kalagayan po bilang mga ambasador ng ating Panginoon po, kasi napakahalaga po nito, mga kapatid. Napakahalaga po ng unity na tinatawag. Through mutual support and cooperations, unity created a more peaceful, efficient, and supportive environment in families, communities, and nations also. See? Di ba? Ang sa pamagitan ng mutual support and cooperation daw, ang pagkakaisa ay lumilikha po ito ng higit pang mapayapa, sapat, and supportive environment. Hindi ka rin makakuha ng suporta kasi kung wala kayong pagkakaisa eh. And families, communities, sa iyo sinasakupang lugar, no? And nations, ultimately enhancing overall success and well-being. No? So, ano ibig sabihin nito? Sa ating pagkakaisa, mga kapatid, ay patuloy na ini-enhance ito ang pangkalahatang pagtatagumpay at bilang isang well-being ng ating pagkatao, sa ating pagkatao. No? Now, unity preserves the church and fellowship. Yan yung outline 1 natin po, mga kapatid. 1 Corinthians 1:9 and 10. Sahin po natin to. 1 Corinthians 1:9 and 10. Ano po sabi dito? God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Ang Diyos daw ay matapat, kung saan kayo rin naman ay tinawag sa pakikipag-isa sa Kanyang anak na si Kristo Jesus na atang Panginoon. See? Now, I beseech you, brethren, sabi dito, sa 10, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Yan. The same thing, in that there be no divisions among you. See, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? No. Ipinamamanig ni Apostol Pablo sa kanyang mga mananampalataya o kapwa ambassador, no, ating Panginoon sa Kristo, na tayo mga pagsalita po ng iisang bagay, same thing, na walang pagkakabahabahagi, walang kontrahan. Kasi kung titingnan nga natin, yung mga denomination nga, sumusunod sila sa kanilang leader at founder. Para sila mananatiling matatag at nagkakaisa. How much more po sa tunay na mananampalataya ito na katawan ng ating Panginoon sa ating panahon na tinawag tayo dito na ating Panginoon sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Yeah. But that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Iisang kaisipan, iisang kahatulan, iisang aral, iisang lakad ng pamumuhay sa espiritual. Ipinapangaral ng ang tamang aral, hindi dinadagdagan at hindi binabawasan. Amen?
Hindi ka nag-iimbento ng sarili mong aral na ipapaunawa at pakilala sa tao, kundi sinusundan natin iisa ang aral. Aral na mula sa ating Panginoon, ipinagkatiwala kay Pablo ang misteryo, ipinangaral ni Pablo sa mga ambassador katulad po natin. Bigyan natin din yung salitang same things. Yeah. Alright. Now, that you all speak the same thing, no divisions, perfectly joined together. Yeah. Isang bagay, isa ang layunin, walang pagkababagi, hindi kanya-kanya sa madaling salita po. No divisions, hindi po kanya-kanya. So, yan ang ini-establish ni Pablo po sa kanyang mga sulat, sa kanyang pangangaral sa atin, no? Perfectly joined together. No. So, kaya nga sinabi na doon kanina sa pauna nating Panginoon, kung ang sarili hati sa sarili mo, wala pagkakaisa, masisira ang pundasyon, hihina. Okay. Paul writes the Corinthians, a Gentile church, no? Ito si Pablo, sinulatan niya yung Gentile church, telling them that their fellowship is in Christ, not under the law. No? See? Si Pablo, nung sinulatan niya ang taga-Korinto, sabi niya, kinakausap niya, at sinasabi niya na ang pakikipag-isa natin ay kay Kristo, hindi sa magitan ng batas. Our unity today is based on the doctrines revealed to and through Paul for the body of Christ. Maliwanag po yan. So, ang ating pong pagkakaisa ngayon po ay nababase sa doktrina o mga doktrina na ipinapangaral o pinahayag kay Pablo po para sa katawan ni Kristo, which is the church, the body of Christ. Yan. Kaya po tayo, ang body of Christ ay we have the pattern and we have the manuscripts o instructions na maunawaan lang natin at makikita lang natin sa mga sulat ng ating Apostol Pablo. Yan. Para po sa atin yan. For us to be established and to be united in the faith. United in our rule. Now, ano po ang pinaka-practical po na maipapayo natin dito ng mga kapatid? Sa pagitan ng pagbibuild ng pangangaral o build teaching and fellowships on false gospel. Sinasabi doon sa Romans na, okay, what's false gospel? Romans 16:25 po. Nasa tayo doon. Now to him that is of power to establish you according to my gospel. Okay? And the preaching of Jesus Christ according to the revelations of the mystery which was kept secret since the world began. Mahalagang bagay nito na ang ipinapangaral natin ay ang gospel po ni Pablo po ay ito yung gospel na ipinahayag sa kanya ng Panginoon, ang pangangaral kay Kristo ayon sa misteryo ipinagkaloob at inireveal o inihayag sa kanya na itinago po ng Panginoon sa pasimula pa ng lahi, salit-saling lahi. Isipin mo yan. The gospel of the grace of God. Ito yun, mga kapatid. Teaching and fellowship on false gospel. Pagkakaisa, unity. Teaching and fellowship on false gospel. So, meron tayong patterns, pattern ng kinaroroonan ng tamang aral. Walang iba ang ating Apostol Pablo. Yan. At ano ang dala?
ay ang revelasyon ng misteryong ipinagkaloob kay Pablo. Kaya naisulat ni Pablo from Romans to Philemon, no? Sabi diyan, which causes the gospel of the grace of God, na hindi natin paghahaluin ang batas ng Israel, yung law program ng Israel versus the body of Christ, with the body of Christ grace program. So iba ang program ng grace, iba rin ang program ng law. So ang program ng grace under mystery, and then ang program ng law is under the prophecy. Yan yung pagkakaiba nun. Which causes confusion lamang yan. Kapag pinaghalo-halo mo. Magkakaroon ng confusing ang tao kasi kapag pinaghalo-halo mo, iba kasi yung flow nung program ng Panginoon under law. Their gospel is the kingdom gospel, and the program of God under grace, no, program which causes under grace program which is the mystery, na hindi mo marinig yan sa 12 apostoles, na hindi mo marinig at maunawaan yan na ipinahayag ng mga propeta. Hindi po. Maunawaan mo lamang yan sa pamamagitan ng ating apostol, sapagkat naisulat niya po ang lahat ng ito. Kapahayagan po ng misteryo. Kaya kung ating po makita dito yung charts natin, ito po, yan. Malaking bagay po yan na maintindihan po natin yan. Opo. Yung in time pass, dito yung law program, dito naman yung grace po, kasalukuyan po ito as effective this day. And then, babalik po yan sa law program kapag katapos na po ang grace period. Ano po? Yan. Kaya, no? Malaking bagay. Kaya dito, mahalaga maintindihan natin yung law of grace dito na mula na inihayag ni Kristo ang biyaya na ito, na ipahayag sa kanya yung mystery. So ito ngayon, umiinog ngayon ang grace program. No? Yan, umiinog dito. Na pagdating ng panahon, after the rapture po ng the body of Christ, these portions po will be, wala na po ito. Wala na po ito. So ito po yan, i-illustrate natin, mga kapatid. Kailangan natin magkaisa ho dito, mga kapatid. Kasi pagdating po ng panahon, ano po, tapos na ang grace, bumalik na ang Panginoon sa body of Christ, kunin niya sa rapture, okay? Ito po ang magiging itsura niya, no, para maintindihan niyo yung diagram. Ito po yan. No? Huwag mo na, Brad. Kaya ako tinanggal. Ito po yan. Yan. Di ba? Ayan po yung flow ng program. Na ating Panginoon. Kung wala yung grace, Kung wala yung grace ngayong na umiiral ngayong kapanahonan, dapat yung pagparito ng ating Panginoon po, yung kung nagkaisa lang sila noon nagkaisa lang sila sa kingdom gospel noon, tuloy-tuloy na sana yun yung pagpapag-aari ni Jesus Christ dito sa mundo tuloy-tuloy na po sana yun Pero since na nireject po nila, matigas ang ulo ng mga Israel, inireveal na ngayon ng Panginoon ang bagong programa, which is the mystery program. At tinawag niya po si Pablo. Kaya po ito ay umiiral po ngayon. Ayan, umiiral po ngayon. Naintindihan po. Salamat po. Sana po nakapag... ito yung tinatawag na but now, in this time, the grace period. Yan. Kaya dapat tayo po, ang pinapahalagahan natin na magkaisa ho tayo. Magkaisa ho tayo dito sa programa ng biyaya ng Panginoon. Magkaisa ho tayo dito. Iisa ang aral ang ebanghelyo ng Panginoon Iisang Panginoon, isang pananampalataya, ito isang baptismo wala na ho rito yung baptism of water baptism of the Holy Spirit ang umiiral under grace po, under the mystery program po. Yan. Dito po umiiral yon, mga kapatid. Now, pagkatapos na po dito, balik na ulit sila sa law program. Ayan. Yes, tuloy-tuloy na yan hanggang tribulation period na po. So, salamat po at magandang araw po sa inyong lahat na makakaunawa kayo ng aming mga ipinapahayag po at pinag-uusapan dito ngayong umaga.
Yan. Salamat po sa Panginoon. Now, paano naman natin iingatan yung ating pagkakaisa? See? Paul as our pattern. Okay, basa tayo doon sa Ephesians 4:2-3. Paano naman natin daw ingatan ito? Ephesians 4:2-3. Basahin natin. Sino muna sa 1 po? Sa 1. Sige, start na tayo dyan. Therefore, the prisoner of the Lord Jesus, of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocations wherewith ye are called. Yes. Saan tayo tinawag? Sa Ebanghelyo ng Panginoon. Anong ginawa sa atin? Tayo ay ginawang ambasador. Okay? Ano ang ating ministry bilang ambasador? Ministry of Reconciliation. Yes, purihin ng Panginoon. Okay. With all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Okay? Malaking bagay, ano? Sabi dito, paano pananatili natin pagkakaisa? With lowliness. Pag sinabing lowliness in spirit, mga kapatid, wala pong ego ito. Wala pong kahambugan ito. Oo. Sabi sa Philippians nga, sa 2, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kung paano siya nagpakumbaba at nananatiling mababa at naging sunod-sunuran hanggang sa kamatayan. Sa makatwid sa kamatayan sa krus. Ganon din po tayo. Na tayo ay magiging masunurin sa pattern na ipinagaloob sa atin at susundan ang ating punong sugo na galing sa Panginoon, si Pablo. So yan po ang tamang pananatili po ng ating pagkakaisa po. Keep unity. Kaya sabi dito sa verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. Okay? Sabi dito, pagkakaisa po sa Espiritu. Ayan. And the bond of peace. Ang bigkis ay ang kapayapaang galing sa ating Panginoon. Amen? Kasi po, nung tayo ay nanampalataya po sa Ebanghelyo ng Panginoon, tayo po ay nasilyuhan ng Banal na Espiritu, doon pala natin nadama yung kapayapaan. Amen ba? Amen. Kasi kayo o tayo, nung wala pa kay Kristo, mga kapatid, hindi mo nadadama yung kapayapaan na tinatawag na peace galing kay Jesus Christ. Bakit sa Isaiah, sinasabi doon, Jesus Christ is the Prince of Peace. So now, sabi ni Jesus Christ, kapayapaan nga ang binibigay ko sa inyo, hindi kagaya ng kapayapaang galing sa mundo. See? So dito, this is the bond of peace na bumibigkis po sa atin po upang magkaisa tayo sa espiritu ng pananampalataya. Yes. Now, with all lowliness, forbearing one another in love, nangagpapatawaran tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. So ano pa? Meron tayong 3 rito, no, na paano panatilihin yung ating pagkakaisa sa Panginoon. Yung right attitude. Yung instruction ni Pablo sa body of Christ. Yung buhay natin na worthy of the calling of God. Karapat-dapat tayo sa pagkatawag ng Panginoon sa atin sa Ebanghelyo ni Kristo. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Yan, sabi nito, right attitudes, no? Now, sa 5, one Lord, one faith, and one baptism. Hindi po water baptism na tinutukoy dito. Baptism of the Spirit po, ano? When you believe the gospel of the Lord Jesus Christ, you were baptized into one Spirit and sealed with that Holy Spirit of promise. Okay. So, purihin ng Panginoon po, na? And sa verse 6, one God and Father of all, who is above all, and through all, ito yung huli. Yung praise dito sa pandang huli, tandaan ninyo. Take note po to. And in you all. Yan. And in you all.
Sabi dito mga kapatid, isang ama, isang Diyos, isang ama na siyang higit sa lahat at higang nakakataas sa lahat at nasa sa inyo, pointing the body of Christ. And in you all, na kay Kristo na nasa body of Christ. Sumasa atin na po ang Panginoon. Yan, pare ng Panginoon. Yes. Now, ano pa? Right attitudes. Paul's instructions to the body of Christ, which is humility, patience, forgiveness. Tatlong bagay ang right attitudes, no? Na kinakikitaan ka ng humility, kababaan, nakikitaan ka ng katyagaan, at nakikitaan ka ng mapagpatawad. Colossians 3:12 and 13. 3:12 and 13. Sabi niya sa 12, basahin muna natin. Put on therefore as the elect of God. So, paano tayo pinili ng Panginoon? Sa magitan ng Ebanghelyo. Okay? Elect of God, no? Holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, patience, no? Verse 13, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. See? Ang ganda, no? Yung right attitude, ano? Alalahanin natin na tayo nga lahat, pinatawad natin Panginoon, Wala siyang iniwang kasalanan, kundi hinugasan tayong lahat sa magitan ng kanyang banal na dugo, And He covered us, for He died for us, no? He saved us. He died for our sins. So walang naiwan. But He forgave us all our sins, all our trespasses. See? Kaya napakalaking bagay ho nito na yung right attitudes. Pangalawa, yung basis of our unity. Yung sinabi doon sa Ephesians 4:4-6, sabi dito, yung basis natin na ating pagkakaisa na mayroon tayong isang katawan ni Kristo. Babae ka man, lalaki ka man, matanda ka man, bata ka man, okay? Hudyo ka man, Grego ka man, anong lahi ka man, mga kapatid? Wala nang pagkakaiba. Tayo iisang katawan sa makatuwid katawan ni Kristo. So, one body, one spirit. Spirit of meekness, which is in the Lord Jesus Christ. Yung espiritu ng kamuang ito na nananahan kay Kristo. One hope of eternal life. One hope that we are bound in heavenly places. One hope na darating ang unang anumang oras, anumang sandali, ang Panginoon ay kukunin ng kanyang katawan. Dadagitin ng kanyang katawan. No? Upang dadalhin doon sa kalangitan, sa lugar na inihanda ng Panginoon para sa kanyang katawan. Amen? One Lord. Yan. Isa po nun. And who is that Lord? The risen Jesus Christ, according to the mystery. One Lord, one faith. Isang pananampalataya. Pananampalatayang sa Ebanghelyo lamang ni Kristo. One baptism. Bautismo sa Espiritu. In God and Father. Iisang Ama, iisang Diyos Ama. Nating lahat. This one body is the body of Christ, not Israel's kingdom. Yan yung tinutukoy niya, one body, mga kapatid. Tayo iisang katawan po ng ating Panginoon. So siya po yung ating ulo, no. And now, sa panahon natin ngayon, patuloy na pinupuno ngayon ng ating Panginoon ang katawan. Kaya ngayon, hindi sa relihiyon ang pag-aanib, kundi sa pananampalataya sa Ebanghelyo para magiging katawan ka ni Kristo. Amen ba? Maliwanag po yan, yung inaaral natin po, hindi po kayo umanib sa relihiyon para magiging katawan ni Kristo. Kundi maunawaan nyo po muna
ang biyaya ng Panginoon, ang Ministry of Reconciliation sa pagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, tayo tinawag ng Panginoon para magiging kabahagi ng kanyang katawan. Amen po. Salamat po. Ayan. Sa 3, sabi nito, pattern of unity. Kanina, mayroon tayong basis. Ngayon, mayroon tayong pattern. At yung right attitudes natin, basis, and then yung pattern of unity sa pamamagitan ni Pablo. Philippians 3:17. Okay, pattern. Pattern of unity. Hindi po tayo susunod kung sino-sinong nagpapakilalang sugo. Oo. Hindi po tayo susunod kung kani-kanino na nagpapakilalang siya ay sugo. Hindi po. Kundi yung pattern mismo, no? Para mapanatili natin yung pagkakaisa. No, see? Meron tayong pattern na sinusundan, di ba? Mahalaga kaya ang pattern. Aba, subukan nyo lang. Sa isang mananahe nga, kung walang pattern subukan nyo lang. Magtabas kayo ng pantalon na walang pattern po, walang sukat. Tingnan ko lang kung magkakapare-pareha ba laki niyan at haba niyan. Di ba? Yung design nun yan. Iba po yan. Kaya napakalaking halaga, importansya ng tinatawag na pattern po. Padron. Nakahulma ka. Ibig sabihin, nakahulma tayo sa ating katawan ng Panginoon sa Kristo. Yan. At sabi dyan sa Philippians 3:17, ang sabi dyan, mga kapatid, okay. Brethren, sabi ni Apostol Pablo, be followers together of me. Maliwanag yan, mga kapatid, Sino daw? Si Pablo. Maging tagasunod kang katulad niya. Sabi niya, together, be ye followers together of me. Kasama siya. Pag sinasabing, hindi dito sinabi, mga kapatid, na be ye followers only of me. Kundi sinabi, malaki yung, bigyan natin pansin yung together, Be ye followers together with me. Hindi in-exempt ni Pablo ang kanyang sarili na siya lang yung susundin. Kung hindi, kasama siyang... Okay. Sabi dito, be ye followers together of me. Lahat tayo. And mark them which walk so as ye have us for an example. At sabi niya, at tandaan ninyo, silang mga lumalakad gaya ng sa amin bilang isang patotoo o example, pattern. Yan, example, pattern. So sabi, hindi tayo makakalakad o makakasunod sa ating Panginoon without the pulling instructions, without the pulling epistles that was found only in the epistles of Paul from the book of Romans unto Philemon. Yes. Now, sa 1 Timothy 1:16, ano sabi doon? In me first. Siya na naman ang binanggit doon. Sabi doon, mga kapatid. In me first. Jesus Christ must show forth all long suffering for a pattern. Yan, mga kapatid. Sa kanya muna, kay Pablo, makita natin o masumpungan natin si Kristo, no? Bilang halimbawa ng lahat ng pagbabata. In me first, Jesus Christ must show forth all long suffering for a pattern. Yeah. See? Kasi kung hindi mo makakita yon, yung pagiging pattern ni Pablo po, kung paano ho yung ministeryo na iniwan ni Jesus Christ sa kanya, which is the whole program of the ministry na ipinahayag ni Jesus Christ, rising Jesus itong pinag-uusapan kay Pablo. So, kung hindi ho natin yon, mauunawaan yung
whole program, the mystery program of the Lord Jesus Christ given to Paul, no mga kapatid, we will not and we cannot understood the pattern for us. See? Kaya sabi niya, sa pamamagitan muna niya, ipinakita ang lahat ng pagbabata ng ating Panginoon bilang isang halimbawa. Paul is the divinely chosen pattern for how believers today should walk and teach. No? Si Pablo ay siya yung dakilang ipinili ng ating Panginoon bilang halimbawa. Kung paano ang mananampalataya ngayon sa biyayang ito, the body of Christ, ay lumakad the same rule of faith, no? Lumakad sa buhay na ito sa spiritual at mangaral din ng same doctrines, same teaching na ipinangaral ng ating Pablo, na ating Apostol Pablo. Amen? Yes. Kasi kung when we follow Paul's, no, epistles, kung tayo po'y sumusunod doon, mga kapatid, bilang body of Christ, sumusunod po tayo mula Romans hanggang Philemon, nasusundan na natin si Kristo. We are following Christ. Sumusunod tayo kay Kristo ayon sa pagkakapahayag niya kay Pablo according to his revelations for the church today. Yan. Masusundan po natin. Ngayon, kung ang gagawin natin ay denominational mindset ka, okay, cherry picking ka, maniwala ka doon sa para sa Israel na turo, maniniwala ka rin dito kay Pablo, tapos i-adapt mo rin yung Old Testament in the time past, ihalo mo ngayon sa Batnaw. Ay kapatid, ano yun? Tawag doon, chapsuy. Oo. Para ka naghalo-halo ng pagkain po sa iisang lagyanan po, na pinaghalo mo yung prito, sabaw, may sarsa, tinola, nilagay mo sa isang lagyanan. Lahat sila masarap. Pero hindi mo malalasahan yung sarap nun kung without distinction. Hindi mo malalasahan yung sarap nun kung lahat na lang ng putahe na yan ay pinaghalo-halo mo sa isang lagyanan. Aba, hinalo mo yung mitsado sa kaldereta, sa apritada, hinalo mo yung siligang sa paksiw, lahat na lang. Nilagay mo rin sa silang, sige nga, kainin mo nga yun. Kung madidistinguish mo ba yung lasa doon? O, di ba? Baka yung katawan mo, kung makapagsalita lang, ano ba naman itong pinagagawa mo sa akin? Oo. So, ganun po, mga kapatid. We are following Christ according to the revelations. Na, malapit na tayo, mga kapatid. Yan. Now, ano ang ating... Sabi nito, teaching Apostles Paul epistles is our primary doctrine for Christian living today. Yan. Kaya po inaaral po namin ang epistle ni Pablo po kasi ito po yung primary pangunahing doktrina po para sa ating Christian living today po. Hindi po tradition, hindi po aral ng tao po, mga kapatid ha. So Bagamat sa body of Christ, sa atin po ng mga Kristiyano sa panahong ito ng biyaya po, ay naka-focus o naka-base tayo sa instructions ng Diyos para sa atin, the body of Christ, from Romans to Philemon, hindi po nangangahulugan that we will disregard the rest of the scriptures. But we will use the rest of the scriptures for our learning. See? And encouragement. Basahin natin yung Romans 15:4. Yan, sabi doon. Hindi nami-misinterpret po tayo ng iba. Nami-misunderstood po tayo ng iba, no? Na pinipili daw natin ang paniniwalaan o hindi po. Ang buong kasulatan po ay para sa atin po. Yan, pero hindi po immediate na para sa iyo. Oo, para sa lahat ng tao sa bawat dispensasyon, no? Pero hindi po natin pwedeng angkinin yan sa ating kapanahonan sapagkat mayroon tayong specific instructions for the body of Christ. Yes. So now, sa Romans 15, yan. Verse 4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Ayan. So, mga kapatid, hindi naman natin maintindihan ngayon ang Batnaw na ito eh.
kung hindi natin nabasa at naunawahan ang prophecy program ng Panginoon eh. Oo. Sa time pass. So hindi natin maiunawaan ito kasi ito special revelation ito eh ni Jesus Christ eh, kay Pablo eh. So hindi natin maunawaan yun without reviewing and without looking back to the time past. Amen. We will not understood the present dispensations of the grace of God. Yan. Kaya sabi dito, aforetime were written for our learning, that ye, through patience and comfort of the scriptures, might have hope. Yan. Sabi dito, comfort of the scriptures, patience and comfort of the scriptures, might have hope. Kaya nga po, sa atin na body of grace, lalong nagiging maalab at buhay ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan kasi ang katotohanan mismo ang nagpapahayag sa atin. Ang salita mismo ng Diyos na ini-interpret niya ang kanyang sarili para po sa atin na mga mananampalataya sa katawan ni Kristo. So, now, ano yung i-aware natin dito mga kapatid. Punta nga tayo sa Romans 16:17. Yan, dyan lang din. Kasi ang epistle si Pablo ang ating primary doctrine for living today. So sa wrong doctrine mga kapatid, makikita na yun, 16:17. No, sabi dito, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Ano ito? Tradition. Ano ito? Doctrine of men. Ano ito? Sarili nilang interpretasyon. Sarili nilang aral na ipinapaunawa at tinuturo sa tao. Kaya dito po na entangled o dito po ngayon nakatali ang most denominations because they embrace the teaching of men, the doctrine and traditions of men. Kaya dito po, kaya ang bilin ni Pablo dito, namamanhik kami sa inyo mga kapatid, mark them which cause divisions. See? Which cause divisions. Ano yung nagkukos na divisions mga kapatid? Mixing a resurrection program with the body of Christ, grace program, na nagdudulot lamang ng pagkakalito, confusions, and splits, na pagkakaiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak. Many divisions in churches arise because of believers don't rightly divide the scripture. Yun po, totoo doon. Kami, dati, nasa under denominational minded, no? Ay, sabi dito, hindi namin naintindihan ang right division. Kaya kami ay na-entangle din kami doon sa halo-halong pagkakaunawa, sa halo-halong pagkakaintindi. Nakakala namin, isa lang ang programa ng Panginoon. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, isa lang ang program ng Diyos. Tapos, period. Pero malaking bagay pala na maintindihan natin na mayroong, sabi dito, ito pa, yung immaturity and carnality. 1 Corinthians 3:2-3. 3 verse 2 and 3. I have fed you with milk and not with meat. I have fed you with milk and not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Binigyan ng emphasis ng ni Pablo dito, no? Yung pagiging carnally minded ng karamihan. Which is under the denominations continually entangled their mind on a carnal things. Paul says carnality leads to envy, strife, and division. Pamumuhay na makamundo o rule o takbo ng mundong ito. Majority comes by learning the distinct doctrines of grace and living them out. Amen. Ang maturity, pagiging matured mo spiritually, ay magmumula lamang ito sa pag-aaral, pagkakatuto mo sa distinct doctrines of grace and living them out. Yung walk of faith na tinatawag. Na ikaw ay namumuhay na sa pananampalataya. No.
at magbubunga ang iyong pananampalataya na yan ng mga mabubuting gawa sa ministeryo ng Diyos na pinakatiwala sa atin. Sabi dito, ang hamon sa atin po, challenge, we have to study false epistles regularly. Yan. Yan po yung challenge sa atin. Study false epistles regularly. Enable for us to be matured, enable for us to understand, and for us to be strong in the faith, and establish in the instructions for the body of Christ. See? Sabi dito. Now, sabi diyan, yan yung hamon. Understand the difference. Unawain natin yung Israel's hope ay patungkol sa earthly, or the body of Christ's hope is heavenly. Yes. Sabi dito, yan ang ating ipapaunawa. Kaya yan din po ang aming binadala sa inyo po upang maunawaan po ninyo of the body of Christ today. Ayan. Tatapos na tayo. Okay. Yeah, sa conclusion po, sabi dito, unity in the body of Christ today comes from following the pattern given through Paul's epistles. No? Pangalawa, ang right divisions protects us from confusions and keeps us united on grace doctrine. So, ang kahalagahan ng right division ay nagpoprotekta sa atin ito mula sa pagkalito at magpapanatili sa atin sa pagkakaisa sa biyaya, sa doktrina ng biyaya ng Panginoon. Okay? Pangatlo, ang pagkakaisa, unity must be preserved with humility. Sabi dito, patience and sound doctrine. Halimbawa, okay. Sabi dito, ito, magbigay tayo ng halimbawa dito. Sa dispensational angle, yung angulo nating titingnan po. Okay. Kagaya ng preserve with humility, patience, and doctrine. So sabi dito, mayroong dalawa tayong pwede nating titingnan dito. Ano? Yung halimbawa na binigay namin sa inyo, na yung pagkakaisa o pagkakabigkis, pagkakahugpong ng broomsticks. No? Yung broomsticks. Kapag nag-iisa yung stick na yon na belongs to the broom, no? Hindi mo naman matatawag kasi yung broom yun eh. Oh, kapag hindi sila binigkis na pinagsama-sama. So, sa body of Christ, maintindihan natin na hindi rin tayo pwedeng matatawag, makikilala na body of Christ or ma-manifest yung body of Christ without the unity and without organized body. See? So, sabi dito, sa broomstick, makikita natin doon na wala siyang kapangyarihan sa sarili niya. Wala siyang lakas, hindi niya kaya magwalis ng dumi. Pero kung sila ay sama-sama, nagkahugpong, makikita doon yung kanilang pagkakasama-sama, makikita doon ang kanilang puwersa sa magagawa nila. Amen? So sabi diyan, one stick, easy to break. Yun lang yung illustration doon. Madali kang mapagtagumpayan. Madali kang magapi ng kaaway. Pero kapag nakabundle kayo, nagkaisa kayo, mahirap buwagin yan. Mahirap i-break out yan. So, paano natin ito i-apply sa ating buhay, mga kapatid, bilang mga Kristiyan? Sabi dito, Christian united under Paul's gospel, sabi dun sa Romans kanina 16:25, no? Are strong, divided between law and grace, they are weak. So, sa pangalawa, na ating halimbawa na pwede nating titingnan, for example, okay, sa isang grupo, organization, importante yung pagkakaisa. So, the choir, may iba-ibang role na gagampanan yan, may iba-ibang tono yan na ibibigay ng choir conductor eh. Kailangan mapanghawakan niyo yung inassign sa iyo. Para makuha niyo yung pagkakaisa. Hindi ka pwedeng humalo doon sa kabilang grupo. Let's say, tayong tatlo, ito ang ating toka. Hindi tayo pwedeng makikihalo doon sa toka ng iba. Walang distinct sounds yun. Hindi magiging unity yun. Mawawala doon ang tinatawag na unity. Yan. Sabi dito, the choir sings one song under one conductor. Ibig sabihin, mayroong harmony. Yan. Mayroong harmony. Ayan, diba? So, paano natin to i-relate, mga kapatid, sa buhay
spiritual sa buhay mananampalataya sa ating panahon. Kapag ang mananampalataya ay sumusunod kay Kristo ayon sa revelation ni Jesus Christ kay Pablo, no? Sabi dito, our conductors or current program, no? The body of Christ stays in harmony. Amen? Mayroong pagkakaisa. Yan, makikita yung ating harmony. Kung tayo po daw ay ang mananampalataya ay patuloy na sumusunod kay Kristo, ayon sa revelations kay Pablo ng ating Panginoon sa Kristo, our conductors current program, the body of Christ stays in harmony. See? So, sa paanong steps o ano yung action, taken action natin gagawin mga kapatid bago tayo magtapos, no? Consider natin yung 4 na mga bagay. Ano yung action taken dapat natin or practical steps natin, no? Simple. Number 1, rightly divide the scriptures para hindi ka ma-confuse. Amen? Recognize false letters as doctrine for today. Yung sinasabi sa 2 Timothy 15. Read and apply Romans Philemon first. Bago ka mag-aaral sa ibang scriptures, dito ka naka-align lagi sa Pauline Epistle. Di ba? Bago mo titingnan, bago mo i-survey, bago mo aralin ang iba't ibang sulok ng kasulatan, sabi dito, read and apply Romans to Philemon, no? First, use the rest of the Bible for learning but not as the recommands for us. Yan. Aralin natin, wag cherry picking, hindi natin aangkinin para sa atin yun. Huwag. Aralin natin. Oo, hindi natin aangkinin na yan, nabasa mo yan. Ako to Oo. Ikaw ay magmumula sa malayong silangan. Ikaw ito kasi nangangaral ka ng salita ng Diyos. Di ba? Mali po. Yan. I-align lang po natin lagi sa Romans to Philemon ang ating aral. So, yan yung mga steps, no? Mga hakbang. Focus on grace. No? Mga kapatid, focus on grace. In this dispensations of the grace of God, the gospel of grace, focus. Ano ba yung nilalaman? Ano ba yung diwa ng biyaya? Pagpapatawad, pag-ibig, at paglilingkuran sa isa't isa. Amen? Yan yung diwa. That is the diwa ng spirit of grace. No? Kasi kung wala ang forgive, love, and serve one another, wala rin tayong kaligtasan ngayon. Because these three ay nananahan ito sa ating Panginoon, yung kanyang pagpapatawad, pag-ibig, at ang kanyang paglilingkod. Na sharing pattern natin po. Pangapat, lagi natin iwasan yung paghalo-haloin yung programa ng Panginoon. Amen? Yan yung mga hakbang. Mag-aaral ka ng Bible, huwag mo paghalo-haloin. Iba ang pag-aaral mo sa prophecy program, iba rin yung pag-aaral mo dito sa mystery program. See? Do not touch Israel's kingdom. No, as the body's role of life. Huwag natin ipagsama-samahin yun. Salamat mga kapatid sa ating pag-aaral. Pastor Jason, salamat. Purihin ang Panginoon sa inyong mga nandiyan, mga kamanggagawa at mga kapatid namin.